Mga kaibigan, hindi ninyo alam kung anong nangyari sa amin noong nakaraang linggo. Kala namin simpleng camping trip lang ito pero mali kami. Sobrang mali. Ang nangyari sa gubat na iyon, sa loob ng 3 araw at 3 gabi, ay hindi ko makakalimutan habang buhay. At rin ngayon habang pinapanood ninyo ito, nandito ako para ikwento sa inyo ang buong katotohanan. Ang lahat ng nakita namin, ang lahat ng narinig namin, at ang dahilan kung bakit hindi na kami babalik doon kailanman. Magsimula tayo sa simula. 3 linggo bago ang camping trip na ito, may nagsabi sa akin ng isang kaibigan ko na taga-probinsya tungkol sa isang lugar sa kanilang bayan. Sinabi niya na may isang gubat doon na kilala sa buong bayan bilang tahanan ng mga aswang. Hindi lang basta chismis o alamat lang daw ito. Maraming tao raw ang nag-testify na nakakita na ng kakaibang nilalang doon. May mga kwento ng mga nawawalang hayop, ng mga taong nakakaranas ng kakaibang pangyayari kapag dumadaan sa gubat na iyon, at ng mga ingay na hindi mo maipaliwanag. Siyempre, bilang mga content creator na mahilig sa adventure at mga ganitong tema, naisip namin agad na ito ay perpektong konsepto para sa video. Kaya naman nag-organize kami ng grupo, 4 kaming magsasama. Ako si Mark na videographer namin, si Jenny na mahilig sa paranormal at mga ganitong bagay, at si Carlo na medyo skeptic pero game naman sumama. Nagplano kami ng 3 araw at 3 gabi na mag-camping sa loob mismo ng gubat na yon. Bago kami umalis ng Maynila, nag-research muna kami tungkol sa lugar. Ang gubat na ito ay matatagpuan sa isang remote na parte ng Quezon Province. Wala masyadong tao sa paligid, at ang pinakamalapit na barangay ay mga 2 kilometro pa mula sa entrance ng gubat. Nabasa namin sa mga online forums at local Facebook groups na maraming testimonya ng mga tao tungkol dito. May isa na nagsabi na nakita niya ang isang babaeng nakasukbit sa puno, pero pagdating niya kinabukasan para i-report, wala na. May isa pa na nagsabi na narinig niya ang pagtawa ng babae sa madaling araw, pero walang kahit sino sa paligid. So ang pinakamakatakot na kwento ay tungkol sa isang grupo ng mga hunters na nag-camp doon noong dekada 90. Ayon sa kwento, isa sa kanila ay nawala ng isang gabi, at pagbalik niya sa umaga, hindi na siya makapagsalita. Hanggang ngayon daw ay nasa mental facility pa rin siya. Sa kabila ng lahat ng nakabasa namin na nakakatatakot na kwento, nag-decide pa rin kaming ituloy ang plano. Nag-prepare kami ng maayos. 2 tent, maraming pagkain at tubig, flashlight, first aid kit, at syempre maraming camera at extra batteries. Sinigurado naming kumpletong-kumpleto ang mga gamit namin, dahil alam naming mahirap kung may makalimutan kaming importante. Umalis kami ng Maynila ng madaling araw, mga 3:00 ng umaga, para makarating kami sa probinsya bago magtanghali. Ang biyahe ay tumagal ng mahigit 5 oras dahil sa malalayong daan at kaunting traffic pa sa SLEX. Habang nagmamaneho, nag-uusap-usap kami tungkol sa mga expectations namin. Si Jenny ay excited na excited dahil siya ang pinaka-believer sa grupo tungkol sa mga supernatural. Si Mark naman ay focused lang sa kung paano niya kukunan ng magandang shots ang buong trip. Si Carlo ay tahimik lang pero nakikita ko sa mukha niya na may kaunting nervyos na rin siya. Nang makarating kami sa bayan, nag-stop muna kami sa palengke para bumili ng ilang dagdag na supplies. Pagbaba pa lang namin ng sasakyan, napansin naming parang may kakaibang atmosphere sa lugar. Tahimik, masyadong tahimik para sa isang bayan na may palengke. Habang namimili kami ng prutas at gulay, hindi namin maiwasang mapansin na tinitingnan kami ng mga tao. Hindi yung friendly na tingin kundi yung parang may gusto silang sabihin pero hindi nila masabi. Si Jenny ay lumapit sa isang matandang babae na nagtitinda ng mangga at nagtanong tungkol sa gubat. Ang sabi ng matanda, wag daw kaming pumunta doon, lalo na ngayong panahon, dahil paparating na daw ang full moon. At doon daw pinaka-active ang mga aswang. Siyempre natatawa pa kami noon. Akala namin pinagtitripan lang niya kami o gustong takutin. Pero ang seryoso ng mukha niya, walang halong biro, sinabi niya sa amin na kung talagang mapilit kami, dapat daw na magdala kami ng asin, bawang, at hindi kami pwedeng mag-ingay ng sobra lalo na sa gabi. Kailangan din daw na huwag kaming lalabas ng tent pagkatapos ng hating gabi. At ang pinaka-importante, kung may maririnig daw kaming tumatawag sa pangalan namin,
huwag daw kaming sumagot o lumabas. Lahat ng sinabi niya ay isinulat ni Jenny sa kanyang notebook. Pagkatapos ng palengke, nagtanong kami kung nasaan ang entrance papunta sa gubat. Itinuturo ng isang lalaki ang isang dirt road na medyo tago at puno ng damo. Sinabi niya na kailangan daw naming magmaneho ng mga 30 minuto pasadaan na iyon bago namin makita ang clearing kung saan kami pwedeng mag-park. Mula doon, kailangan na daw naming maglakad ng mga 1 oras papasok sa gubat para makahanap ng magandang pwesto para mag-camp. Nagpasalamat kami sa kanya at bumalik na sa sasakyan. Habang nagmamaneho sa dirt road, napansin naming tumataas ang kaba namin. Ang daan ay sobrang baku-bako at punong-puno ng butas. Ilang beses kaming muntik nang ma-stuck dahil sa putik. Mga 20 minuto pa lang ng biyahe, wala na kaming nakikitang kahit anong bahay o tao. Puro puno, halaman at kadiliman kahit tanghali pa. Ang mga puno sa magkabilang gilid ay sobrang laki at matataas, kaya halos hindi na tumatagos ang araw. Nang makarating kami sa clearing, nagpark kami ng sasakyan at nag-prepare para sa paglalakad papasok sa gubat. Pina-check namin lahat ng gamit. Nag-repack kami ng backpacks, nag-double check ng mga camera. Nag-test ng mga flashlight. Si Mark ay nag-setup na rin ng isang GoPro sa kanyang chest harness para ma-document ang buong hike papasok. Mga 2:00 na ng tanghali nang magsimula kaming maglakad. Yung init ay sobra at ang humidity ay nakakasakal. Pero habang papasok kami ng papasok sa gubat, dahan-dahang lumamig ang paligid. Hindi yung malamig na refreshing, kundi yung malamig na may kakaibang pakiramdam. Parang may kung anong bumabagabag sa hangin. Ang trail ay hindi masyadong linaw, pero may mga marka sa mga puno na nagpapakita kung saan kami dapat dumaan. Walang masyadong usapan habang naglalakad. Lahat kami ay busy sa pag-observe ng paligid. Ang mga tunog sa gubat ay kakaiba. May mga ibon na tumutunog pero hindi yung usual na tweet-tweet. Parang mas malalim, mas eerie. May mga dahon na gumagalaw kahit walang hangin. At minsan pakiramdam mo may sumusunod sa'yo. Pero paglingon mo, wala namang tao. Si Carlo ay nag-joke pa na baka daw paranoid lang kami. Pero nakita ko rin sa mukha niya na nararamdaman niya rin iyon. Makalipas ang 1 oras ng paglalakad, nakahanap kami ng clearing na medyo malawak at mukhang safe para mag-camp. May malapit na stream kung saan kami pwedeng kumuha ng tubig at may mga malaking bato na pwedeng gawing upuan. Nag-decide kaming doon na lang mag-setup. Nagsimula kaming magtayo ng mga tent. 2 tent ang dala namin. Isa para kay Mark at Carlo at isa para sa akin at kay Jenny. Nag-organize kami ng campsite. Ginamit namin ang mga bato para gawing fire pit. Nang-gather kami ng mga patong at kahoy para sa bonfire mamaya. At syempre, nag-setup din kami ng mga kamera sa iba't ibang anggulo para makapture ang buong lugar. Pagkatapos naming masettle, mga 3:00 na ng hapon, nag-decide kaming mag-explore muna ng kaunti sa paligid habang maliwanag pa. Si Jenny ay gusto niyang puntahan ang stream at kumuha ng tubig, kaya sumama ako sa kanya. Si Mark at Carlo naman ay nag-explore ng kaunti sa kabilang direksyon para tingnan kung ano pang meron sa paligid. Nag-agree kami na magkikita ulit sa campsite pagkatapos ng 30 minuto. Ako at si Jenny ay naglakad papunta sa stream. Ang tubig ay sobrang linaw at malamig. Ang ganda ng lugar actually. Kung hindi lang dahil sa mga kwento, pwede itong maging perpektong camping spot. Habang kumukuha kami ng tubig gamit ang aming mga water bottles, napansin namin sa kabilang side ng stream ang isang kahoy na parang may mga markings. Lumapit kami para tignan. Ang markings ay parang mga symbols na hindi namin kilala. Parang ancient writings o tribal marks. Kinuhanan namin ng litrato para ma-research namin mamaya. Si Jenny ay nag-comment na baka daw ito ay mga protection symbols na ginawa ng mga tao dati para protektahan ang lugar. O baka naman daw ay markers para sa mga ritual. Hindi namin alam, pero ang weird kasi ang dami ng mga markings na yon. At parang intentional na inilagay sa strategic na mga lugar. Pagkatapos naming mag-explore ng stream area, bumalik kami sa camp. Nandun na rin sina Mark at Carlo. Ang sabi nila, wala naman silang nakitang kahit ano nakakaiba. Mga puno lang, halaman at mga ibon. Pero ang sabi ni Carlo, habang naglalakad daw sila, pakiramdam niya may nakatingin sa kanila mula sa itaas ng mga puno. Pero paglingon niya wala siyang nakita. Natatawa pa rin kami noon. Sinabi namin sa kanya na baka daw aswang na yon. Pero syempre joke lang. Nang magdilim na, nagsimula kaming mag-prepare ng dinner. Nagluto kami ng instant noodles, nag-init ng corned beef, at nag-coffee. Habang kumakain,
Nag-start na kaming magkwentuhan tungkol sa mga aswang. Si Jenny ay nag-share ng mga nabasa niyang kwento online. May kwento siyang nabasa tungkol sa isang lalaki na nag-camp sa isang gubat sa Kapis. At sa gitna ng gabi, narinig niya ang kanyang nanay na tumatawag sa kanya. Lumabas siya ng tent pero pagkalabas niya, nakita niya na ang nakatayo sa harap niya ay hindi ang kanyang nanay, kundi isang nilalang na may mahahabang kuko at malaking peklat sa katawan. Tumakbo siya pabalik sa tent at hindi na niya binuksan ang zipper kahit anong mangyari. Kinabukasan nakita niya ang mga bakas ng kuko sa labas ng tent niya. Si Mark naman ay nag-share ng kwento tungkol sa kanyang lolo na hunter daw noon. Ang sabi ng lolo niya, ang mga aswang ay matalino. Hindi nila basta-basta aatakihin ang mga tao ng walang plano. Minamanman nila ang kanilang target, pinag-aaralan ng kilos, at naghihintay ng tamang timing. Simang pinaka-favorite nilang oras ay ang oras ng hating gabi hanggang madaling araw. Dahil doon pinakamahina ang resistance ng mga tao. Habang nagkwekwentuhan kami, napansin naming ang mga tunog sa paligid ay unti-unting bumabago. Yung mga ibon na tumutunog kanina ay tumigil na. Ang hangin ay gumaan. At ang tanging maririnig na lang ay ang malayo at malamlam na tunog ng mga kulisap. Pero kahit ang kulisap ay parang may rhythm na kakaiba. Minsan malakas, minsan humihina, parang may sumusunod na pattern. Si Carlo ay nag-joke na baka daw Morse code yan. Pero syempre natatawa lang kami. Nag-continue lang kami sa pagkain at pag-uusap. Mga 8:00 na ng gabi nang matapos kaming kumain. Naglinis kami ng mga pinagkainan at nag-organize ng gamit para sa gabi. Sinigurado naming nakasil lahat ng pagkain para hindi maka-attract ng mga hayop. At nag-prepare na rin kami ng mga flashlight sa tabi ng bawat isa. Mga 9:00 na ng gabi, nag-decide kaming manatili muna sa labas ng tent at mag-bonfire. Nagsindi kami ng apoy sa fire pit at nagupo sa paligid nito. Ang init ng apoy ay comforting laban sa lamig ng gabi. Ang gabi sa gubat ay talagang malamig. Mas malamig pa sa inaasahan namin. Nagkwentuhan pa rin kami pero this time mas tahimik na. Parang may nararamdaman kaming lahat na kailangan namin mag-ingat sa mga sasabihin namin. Si Jenny ay nagsabi na dapat daw hindi tayo mag-mention ng names ng isa't isa ng malakas. Kasi baka daw marinig ng mga aswang. Sabi niya, ang aswang ay marunong makinig at marunong mag-imitate ng mga boses. Kaya kung may marinig daw tayong tumatawag sa atin, dapat wag tayong susagot agad. I-check muna natin kung sino talaga ang tumatawag. Mga 10:00 na ng gabi, napansin namin na ang apoy ay biglang kumikinang ng mas malakas. Tapos biglang hihina kahit walang hangin na tumatama. Si Mark ay nag-comment na baka daw kailangan na natin ng dagdag na kahoy. Tumayo siya para kumuha ng kahoy mula sa pile na naipon namin kanina. Pero pagbalik niya, ang sabi niya, pakiramdam niya may nakatingin sa kanya mula sa likod ng mga puno habang kumukuha siya ng kahoy. Tinanong namin siya kung ano ang nakita niya, pero ang sabi niya, wala. Pakiramdam lang daw niya, pero solid na pakiramdam daw. Yung tipong sigurado ka na may ibang presence. Nag-decide kaming i-dismiss na lang yung sinabi niya kasi baka para lang talaga siyang nag-overthink dahil sa mga kwento kanina. Pero sa loob-loob namin, nagsimula na kaming maging mas alerto. Mga 11:00 na ng gabi nag-decide na kaming pumasok sa loob ng tent at matulog. 4 kami pero 2 tent lang. Ako at si Jenny sa isang tent, si Mark at Carlo sa kabila. Bago kami pumasok, nag-final check kami ng lahat. Nag-check kami kung properly closed ang mga food containers, kung naka-off ang lahat ng ilaw, maliban sa isang flashlight na iniwan namin sa gitna ng camp, at kung naka-ready ang mga emergency supplies. Pumasok na kami sa loob ng tent at nag-zip ng maayos ang entrance. Sa loob ng tent nag-usap pa kami ni Jenny ng kaunti. Tinanong niya ako kung natatakot na ba ako. Sabi ko, hindi naman. Carry lang, pero totoo ba? Deep inside may kaunting kaba na. Hindi ko lang maamin. Sabi ko sa kanya, matulog na lang tayo para bukas, refresh na tayo at mas maaga tayong makaka-explore. Mga kalahating oras pa lang simula nang mahiga kami. Nakatulog na agad si Jenny. Marinig ko ang kanyang malalim na hininga at ang occasional na pag-snore. Ako naman, hindi pa makatulog. Nakatingin lang ako sa bubong ng tent at nakikinig sa mga tunog sa labas. Tuwing kulisap ay tumutunog pa rin. Ang hangin ay humuhuni sa mga dahon. Tuwing minsan, marinig ang paglakad ng kung anong hayop sa malapit. Baka daga o baka squirrel. Hindi ko alam. Sinubukan kong pilitin ang sarili kong matulog. Ipimikit ko ang mata at nag-count ng sheep. Pero sa gitna ng counting ko, narinig ko ang isang tunog na nag-freeze sa akin. Isang tawag,
Isang mahinang tawag. Tawag ng babae. Hindi ko maintindihan ang mga salita. Pero ang tono ay halatang tumatawag ng tao. Tumilat ako. Nakinig ako ng mabuti. Wala na. Tumigil ang tunog. Nag-isip ako. Baka nag-imagine lang ako. Baka tulog na talaga ako kanina at nag-dream. Sabi ko sa sarili ko, chill lang. Walang dapat ikabahala. Ipinikit ko ulit ang mga mata. Mga ilang minuto pa narinig ko ulit. Pero this time mas malinaw na. Yung boses ay tumatawag ng pangalan. Hindi yung pangalan ko. Pangalan ng iba. Pero ang weird, ang boses ay sobrang familiar. Parang kilala ko. Parang boses ng kaibigan. Pero ang tone ay mali. Parang may kulang. Parang walang emosyon. Tulad ng boses ng taong nag-automate. Bumangon ako ng kaunti at lumapit sa zipper ng tent. Hindi ko binuksan pero naglisten ako. Ang tawag ay patuloy. Tawag ng babae. Pero ang direksyon ay paiba-iba. Minsan mula sa kaliwa. Minsan mula sa kanan. Minsan mula sa likod. Napaisip ako kung totoo ang mga kwento. Ito na ba yon? Ang imitation ng aswang? Nag-decide akong huwag buksan ang tent at huwag sumagot. Bumalik ako sa pwesto ko at ginising ko si Jenny. Gising, Jenny, gising, may naririnig ako sa labas. Si Jenny ay unti-unting nagising. Tinanong niya ako kung ano ang problema. Sinabi ko sa kanya ang narinig ko. Ang sabi niya baka daw hayop lang yun. Pero sabi ko hindi. Boses ng tao yun, tumatawag. Nag-sit up si Jenny at nakinig din. At sakto, narinig namin pareho. Ang tawag. Mas malakas na this time. Mas malinaw. Harang sinasabi ay isang pangalan. Ang pangalan na yon ay si Carlo. Tumatawag ng Carlo. Pero ang boses hindi kamukha ng boses ni Mark o ng kahit sino sa amin. Boses ng babae. Pero ang tono ay malamig. Walang buhay. Nagpanik si Jenny. Tinanong niya ako kung dapat bang tingnan natin kung sino yon. Sabi ko, hindi. Naalala natin ang sabi ng matandang babae sa palengke. Huwag tayong lalabas. Huwag tayong susagot. Kailangan nating manatili sa loob ng tent. Ang tawag ay tumatagal ng mga 10 minuto. Paulit-ulit. Carlo, Carlo, Carlo. Ang bawat tawag ay mas desperado kaysa sa nauna. Parang may urgency. Parang may kailangan. Pero alam namin na kung ano man yun, hindi yun si Carlo na tumatawag sa sarili niya. At sa pagkakaalam namin si Carlo ay nasa kabila sa tent ni na Mark. Kaya imposibleng siya yung nasa labas. Nag-text ako kay Mark. Tinanong ko kung okay lang sila. Sumagot siya pagkatapos ng ilang segundo. Sabi niya okay lang daw sila. Pero narinig din nila ang tawag. Narinig din nila ang pangalan ni Carlo. Tinanong ko kung gising si Carlo. Sabi niya oo, gising at natatakot. Sinabi ko kay Mark na huwag nilang bubuksan ang tent kahit ano pa ang mangyari. Kahit ano pa ang marinig nila. Sumagot siya ng okay. Pero ang sabi niya, ang problema, ang tawag ay papalapit ng papalapit sa kanilang tent. Nagantay kami. Nakahawak kami ni Jenny sa bawat isa. Tunin ming seal their eyes ming, ay nenobeng kini. Ang bawat segundo ay parang oras. Yung takot ay sumasahog sa hangin sa loob ng tent. At bigla tumigil ang tawag. Dead silence. Walang kulisap. Walang hangin. Walang kahit ano. Parang ang mundo ay nag-freeze. Nag-text si Mark, sabi niya tumigil na. Pero ang sabi niya, may naririnig siyang footsteps sa labas ng tent nila. Mahinang footsteps. Parang may naglalakad sa paligid. Bilog, paligid-ligid, parang may nag-i-inspect. Parang may nagsusuri kung sino ang nasa loob. Sabi ni Mark, ang footsteps ay tumitigil sa harap ng entrance ng tent nila. Nandoon lang, hindi gumagalaw. Naghihintay, nag-reply ako kay Mark. Sinabi ko, huwag kayong kikilos. Huwag kayong magsasalita. Mag-pretend na tulog kayo. Baka umalis na lang yon. Pero ang sabi ni Mark, ang problema may naririnig siyang hininga sa labas. Hindi yung normal na hininga ng tao. Yung hininga na mabigat, malalim, parang hininga ng hayop. Pero mas malalim pa. Mas makapal. Sinabi niya na pakiramdam niya. Ang kung anumang nasa labas ay nakadikit na sa tent. Nakadikit sa entrance. At parang sinusubukang amoy ang mga nasa loob. Nagpanik na talaga ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Tinanong ko si Jenny kung may alam siyang protection. Yung sabi niya mayroon, ang asin. Naalala niyang may dala tayong asin. Kinuha niya ang maliit na pack ng asin mula sa backpack at binuksan. Winisik niya ang asin sa paligid ng loob ng tent. Sabi niya yun ang sabi ng matanda. Ang asin ay nakakadepensa sa mga aswang. Nag-text si Mark ulit. Sabi niya umalis na. Wala na ang hininga. Wala na ang footsteps. Parang biglang nawala na lang. Pero ang sabi niya, hindi pa rin sila dapat lalabas.
Kailangan nilang maghintay hanggang umaga. Sumagot ako ng okay. Sinabi ko rin na kami ay maghihintay hanggang umaga. Walang lalabas. Walang magsasalita. Magstay lang kami sa loob ng tent at magpray na walang mangyari pang iba. Ang gabi na yon ay ang pinakamahabang gabi ng buhay ko. Hindi ako nakatulog. Si Jenny din. Nakahiga lang kami pero gising na gising. Nakikinig sa bawat tunog, nakabantay sa bawat kilos. Minsan naririnig namin ang mga tunog na galing sa malayo. Parang mga sigaw, parang mga tawanan, pero distorted. Hindi normal. Parang galing sa iba't ibang direksyon lahat. Minsan malapit, minsan malayo. Yan ang pinakamakakatakot, minsan parang nasa ibabaw na ng tent. Parang may naglalakad sa bubong ng tent. Pero sabi namin sa sarili namin, imposible yon. Walang makakapag-walk sa bubong ng tent. Wala yung strong enough to hold weight. Kaya baka imagination lang namin. Mga 3:00 na ng madaling araw. Narinig naming muli ang tawag. Pero this time hindi na boses ng babae. Boses ng lalaki. At ang tinatawag ay pangalan ko. Ang sarili kong pangalan. Tumatawag ng paulit-ulit. Pero ang boses hindi familiar. Hindi ko kilala. Pero ang tono ay parang desperado. Parang may kailangan ng tulong. Parang may emergency. Yung natural na reaction ko ay lumabas at tingnan kung sino. Pero hinawakan ako ni Jenny. Ang sabi niya, huwag. Yun yung technique nila. Tatawagan ka gamit ang pangalan mo para lumabas ka. Pero kapag lumabas ka tapos ka, kaya hindi ako lumabas. Pero ang hirap na marinig ang pangalan mo na tinatawag ng paulit-ulit at hindi ka sumasagot. Parang may guilt, parang may obligasyon kang lumabas. Pero alam kong dapat hindi. Kaya nag-cover na lang ako ng ears gamit ang unan at nag-hum ng kanta para hindi ko marinig. Si Jenny naman ay nag-pray, nagdasal ng malakas. Nag-recite ng Ama Namin at Aba Ginoong Maria. Ang boses niya ay nanginginig pero tuloy-tuloy. At unti-unti ang tawag sa labas ay humina. Hanggang sa tumigil na. Hanggang sa bumalik na ang mga tunog ng kulisap. Hanggang sa narinig namin ulit ang normal na tunog ng gubat. Ang tawag sa pangalan ko ay tumagal ng mahigit 20 minuto. Bawat segundo ay parang torture. Parang pinipilit kang sumuko. Pinipilit kang lumabas. Pero nandoon si Jenny na patuloy na nag-hold sa akin. Patuloy na nagsasabi na kailangan naming maging matatag. Nag-text si Mark sa gitna ng lahat ng ito. Tinanong niya kung narinig ko rin ba ang tawag sa akin. Sinabi ko na oo, narinig ko. At hindi ako lumabas. Ang sabi ni Mark, tama ang ginawa ko. Kasi sila rin may narinig din silang ibang tawag. May narinig daw silang boses ng bata. Yung bata na tumatawag ng tulong. Yung bata na umiiyak. Pero alam nilang walang bata sa paligid. Walang ibang tao maliban sa amin. Kaya alam nilang trap lang yon. Alam nilang ginagamit lang ng mga nilalang na yun ang emotion para palabasin sila. Si Carlo daw ay halos umiyak na sa loob ng tent. Gusto na raw niyang umuwi. Gusto na raw niyang takasan ng lahat. Pero hinawakan daw siya ni Mark. Sinabi niya kay Carlo na kailangan nilang maging matapang. Kailangan nilang maghintay. Kasi mas delikado kung lalabas sila ngayon. Mas delikado kung susugurin nila ang kadiliman nang hindi alam kung ano ang naghihintay sa labas. Kaya kahit gaano kahirap, kailangan nilang manatili sa loob. Kailangan nilang maging strong. At yun ang ginawa nila. Nag-hold sila ng isa't isa, nag-pray, nag-wait. Hanggang sa ang mga tunog sa labas ay unti-unting humina. Mga bandang 4:00 ng madaling araw, may narinig kaming bagong tunog. Ang tunog na ito ay mas kakaiba pa sa lahat ng narinig namin. Parang tunog ng kakaibang instrumento. Parang tunog ng bambu na hinahampas. Pero hindi regular ang rhythm. Parang tribal. Parang ancient. Yung tunog ay nanggagaling mula sa malayong bahagi ng gubat. Pero kahit malayo, malinaw na malinaw ang tunog. Parang minamplify. Parang sinasadyang marinig namin. Nag-text si Mark. Tinanong niya kung ano yon. Sinabi ko na hindi ko alam. Pero pakiramdam ko yun ay isang signal. Yun ay parang tawag ng mga nilalang na yun sa isa't isa. Parang sinasabi nila na may mga tao dito. May mga bagong target. Ang tunog ng bambu ay tumatagal ng ilang minuto. Paulit-ulit ang pattern. Hampas, tigil, hampas, tigil. May certain number ng hampas bawat cycle. 9 na beses. Tapos titigil. Tapos 9 na beses ulit. Naobserbahan ni Jenny yun. Sinabi niya na baka significant yung number 9 sa kanila. Baka yun ay sacred number. Baka yun ay code. Pero hindi namin sigurado. Ang alam lang namin, ang tunog na yon ay nag-a-announce ng something. Nag-declare ng something. At hindi kami komportable dun. Pagkatapos ng tunog ng bamboo, bumalik ang katahimikan. Pero ang katahimikan na ito
ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga tunog. Kasi hindi mo alam kung ano ang susunod. Hindi mo alam kung anong binabalak nila. Kaya nagstay lang kami sa loob ng tent. Nakahanda, nakabantay, naghihintay. Ang oras ay lumipas ng napakabagal. Bawat minuto ay parang oras. Bawat oras ay parang araw. Pero hindi kami sumuko. Hindi kami lumabas. Nag-hold lang kami sa isa't isa at nag-pray na dumating na ang umaga. Mga bandang 5:00 nagsimula na kaming makita ang kaunting liwanag mula sa labas. Ang sikat ng araw ay unti-unting tumatagos sa mga puno. Unti-unting pumapalitan ang kadiliman. At kasabay nun bumalik na rin ang normal na tunog ng gubat. Yung mga ibon ay nagsimula ng mag-chirp. Ang hangin ay bumalik na sa normal. At ang kulisap ay tumigil na sa kanilang kakaibang rhythm. Parang ang gubat mismo ay nag-iibalik sa normal state nito. Parang ang mga nilalang na yon ay bumalik na sa kanilang mga hiding places. Bumalik na sa shadows. Nag-text si Mark. Tinanong niya kung safe na bang lumabas. Sinabi ko, maghintay pa tayo ng kaunti. Siguraduhin nating fully light na. Mga 6:00 siguro. Sumagot siya ng okay. Pero ang sabi niya, si Carlo ay hindi na makahintay. Gusto na raw niyang lumabas. Gusto na raw niyang makakita ng araw. Gusto na raw niyang malayo sa lugar na to. Sinabi ko kay Mark na intindihin niya si Carlo. Kasi alam kong ang feeling na yon ay pareho sa nararamdaman ko. Ang feeling na trapped, ang feeling na bihag, ang feeling na any moment may mangyayaring masama. Mga 6:00 na talaga ng umaga, nag-decide na kaming lumabas. Dahan-dahan kaming nag-unzip ng tent, dahan-dahan kaming tumingin sa labas. Ang unang nakita namin ay ang campsite. Mukhang okay pa naman. Yung bonfire ay patay na. Yung mga cameras ay nandyan pa rin. Yung gamit tayo ayos pa. Pero may mga bagay na kakaiba. Una, ang mga food containers. May isa na bukas, pero walang kalat, walang crumbs. Parang kinuha lang ang laman at tinakpan ulit. Pangalawa, ang mga footprints. Maraming footprints sa paligid ng camp, pero hindi normal na footprints. Mas malaki, mas haba ang mga daliri. Parang hindi footprints ng tao. Pangatlo, ang tent mismo. May mga markings sa labas, parang kamot. Yung kamot na narinig namin kagabi. Nandyan, visible. Makikita mo ang mga linya, ang mga scratches. Proof na may dumaan. Proof na may nag-try pumasok. Lumabas na rin sina Mark at Carlo mula sa tent nila. Ang mukha ni Carlo ay halatang stressed out. Pula ang mga mata. Putla ang balat. Parang hindi na kayang mag-function. Si Mark naman ay mukhang composed pa rin. Pero nakikita mo sa mga mata niya ang pagod. Ang takot. Ang trauma. Nag-usap kami tungkol sa nangyari. Nag-share kami ng experiences. At na-realize naming lahat kami ay may kanya-kanyang karanasan na sobrang nakakatakot. Lahat kami ay nakarinig ng iba't ibang boses. Lahat kami ay nakaranas ng iba't ibang sensations. Pero lahat kami ay nag-survive. Lahat kami ay nandito pa rin. Nag-breakfast kami, pero walang gana kumain. Pinilit lang namin dahil alam naming kailangan namin ng energy. Nag-instant coffee kami, nag-biscuits, at nag-usap tungkol sa next move. Ang tanong, magstay ba kami para sa second night o umuwi na? Si Carlo ay determinado na umuwi. Sabi niya ayaw na niya. Sobra na, hindi niya na kaya. Pero si Jenny ay nagsuggest na magstay pa tayo. Kasi sabi niya, kailangan natin ng more evidence. Kailangan natin ng more footage. Yung nangyari kagabi ay hindi namin nakuhanan ng video. Puro audio lang. Kaya sabi niya, kung magstay tayo ng one more night pero this time mas prepared tayo, baka makakuha tayo ng visual evidence. Baka makakuha tayo ng solid proof na may mga aswang sa lugar na ito. Si Mark ay nag-agree kay Jenny. Sabi niya, bilang content creators, responsibility natin na mag-provide ng proof. Hindi lang kwento, kailangan may solid evidence. Kaya sabi niya magstay tayo ng one more night. Pero this time mas organized tayo. Mas strategic, mas prepared. Ako naman torn. Part of me ay gusto nang umuwi. Gusto kong maging safe. Pero part of me din ay gustong makakuha ng proof. Gustong magkaroon ng closure. Kaya nag-decide ako na magstay. Nag-vote kami. 3 ang yes, 1 ang no. Si Carlo ang no. Pero dahil majority rules, nag-decide kaming magstay. Pero nag-promise kami kay Carlo na kung may mangyaring mas extreme pa sa nangyari kagabi, umuwi na talaga kami immediately. Hindi na tayo mag-wait ng umaga. Tatakbo na tayo palabas ng gubat at uuwi na. Nagplan kami ng strategy para sa second night. Una, magsiset-up kami ng mas maraming cameras. May night vision cameras na isa-set up namin sa strategic locations around the camp. May isa na ilalagay namin sa may entrance ng trail.
May isa na ilalagay namin sa may stream. May isa na ilalagay namin malapit sa mga puno kung saan namin nakita ang mga markings. May isa na ilalagay namin sa gitna ng camp, facing both tents. Pangalawa, magsiset up kami ng audio recorders. Maraming audio recorders para makapture ang lahat ng tunog from different directions. Pangatlo, maglalagay kami ng mas maraming protections. Mas maraming asin, mas maraming bawang, and magdodraw kami ng protective circle around the entire camp using asin. Buong araw naming ginawa ang preparations. Nag-test kami ng lahat ng equipment, nag-charge ng lahat ng batteries, nag-organize ng emergency plan kung sakaling may mangyari. Si Jenny ay nag-research pa ng mga additional protections. Nabasa niya sa internet na pwede daw mag-use ng holy water. Pero wala kaming holy water. Kaya ang ginawa niya, nag-pray siya sa tubig na nakuha namin sa stream. Pinendisulan niya. Ginawa niyang holy water. Hindi namin alam kung effective yon, pero sabi niya, ang faith ang importante. Kung naniniwala ka na protected ka, protected ka. Nag-explore din kami ulit ng paligid habang maliwanag pa. This time, mas delikado ang pinuntahan namin. Nag-decide kaming puntahan ang clearing na nakita namin kahapon. Yung clearing na may malaking flat na bato sa gitna. Yung bato na may mga stains. Lumapit kami this time. Mas malapit pa sa kahapon. E nung nakita naming mas clearly ang mga stains. Dark red, almost brown na dahil sa edad. Definitely looks like blood. Maraming blood. At hindi lang yon, may nakita rin kaming mga bones sa paligid ng bato. Scattered, randomly placed. May malaki, may maliit, at may nakita kaming isang skull. Hindi namin sigurado kung ano yung skull. Mukhang hayop, pero mas malaki kaysa sa normal na hayop. Baka baboy, baka wild boar. Hindi sigurado. Kinuhanan namin ng maraming litrato ang lugar na yon. Kinuhanan namin ng video. Nag-document kami ng lahat. Si Jenny ay nag-theorize na baka yung lugar na yon ay isang altar, isang place of ritual. Sabi niya maraming kultura ang gumagamit ng altar para sa mga ritual, para sa offerings, para sa sacrifices. At baka yung lugar na yon ay ganun. Baka doon nag-o-offer ang mga aswang. Baka doon nila dinadalang mga pray nila. Nakakakaba ang thought na yon. Pero at the same time, nag-excite din kaming lahat. Kasi yun ay proof, yun ay evidence na may something talaga na nangyayari dito. Nag-explore pa kami ng kaunti. Nakakita kami ng mas maraming markings sa mga puno. May mga symbols na parang mata. May mga symbols na parang buwan. May mga symbols na parang mga bituin. At may nakita kaming isang malaking puno na parang centerpiece ng lahat. Yung puno ay sobrang laki. Sobrang tanda. Siguro hundreds of years old na. Kaya sa trunk ng puno may carved na mukha. Hindi mukha ng tao. Mukha ng nilalang. May mga sungay. May malaking ngipin. May malalaking mata at may expression na parang galit, parang nagbabantay. Kinuhanan namin ng litrato yun at napansin naming may mga offerings sa base ng puno. May mga bulaklak na natuyo na, may mga candles na nasunog na, may mga plato na may laman pang pagkain. Pero yung pagkain ay nabubulok na, parang matagal nang iniwan doon. Nag-decide kaming huwag na lapitan yung puno kasi pakiramdam namin sacred yun. Pakiramdam namin yun ay territory nila. At ayaw naming mag-disrespect. Ayaw naming mag-provoke. Kaya umalis na lang kami at bumalik sa camp. Pagdating namin sa camp, mga 3:00 na ng hapon. Nag-rest muna kami. Nag-hydrate, nag-snack. And nag-prepare mentally para sa gabi. Si Carlo ay tahimik lang buong araw. Kitang-kita mo sa mukha niya na ayaw niya talagang magstay. Pero nandito na siya. Committed na siya. Kaya sabi niya, gagawin na lang niya ang best niya. Gagawin na lang niya ang kaya niya. Mga 5:00 ng hapon, nag-start na kaming mag-setup ng lahat ng cameras at audio recorders. Nag-place kami ng cameras sa different locations. Nag-test kung recording ba. Nag-check kung may enough memory at battery. Everything checked out. Nag-setup din kami ng protective circle using asin. Winisik namin ang asin sa paligid ng buong camp. Gumawa kami ng circle na saklaw lahat. Yung tents, yung fire pit, yung food storage area lahat. As pagkatapos ng asin, naglagay din kami ng bawang sa strategic points, sa entrance ng bawat tent, sa corners ng camp, sa may fire pit, everywhere. Nag-draw din kami ng additional symbols sa lupa using sticks. Yung symbols na nakita namin sa mga puno, hoping na yun ay mag-provide ng protection. Nag-prepare din kami ng emergency supplies sa loob ng bawat tent. May flashlight, may whistle, may knife, may first aid kit, may extra phone na fully charged, may power bank. Lahat nandoon, lahat ready. Kung may emergency,
Hindi na kami magpanik. May plan na kami. Ang plan ay simple. Kung may mangyaring extreme, magsisigaw kami gamit ang whistle. Yun ang signal na may emergency. Pagkarinig nun, lahat kami ay lalabas ng tent, mag-group, at tatakbo palabas ng gubat. Hindi na kami titingin palikod. Hindi na kami maghe-hesitate. Tatakbo lang kami hanggang makarating kami sa sasakyan. Yun ang plan. Simple pero hopefully effective. Mga alas 7 ng gabi, nag-prepare na kami ng dinner. Pero hindi na kami nag-cook. Nag-decide na lang kaming kumain ng ready-to-eat meals. Canned goods, biscuits, bread, anything na hindi na kailangan lutuin. Kasi gusto naming makapasok na agad sa tent pagkatapos kumain. Gusto naming hindi na kami magstay sa labas ng matagal. Habang kumakain, nag-usap kami ng last-minute reminders. Nag-remind si Jenny na huwag kaming sumagot kahit sino ang tumatawag. Nag-remind si Mark na huwag kaming lalabas kahit ano ang mangyari. At nag-remind ako na mag-pray kami constantly. Ang prayer ay isa sa pinaka-powerful protection. Yun ang sabi ng matandang babae. Yun ang sabi ng maraming testimonies. Kaya yun ang gagawin namin. Pagkatapos naming kumain, nag-clean up kami agad. Nag-seal ng food, nag-organize ng gamit, and pumasok na sa mga tent. Same arrangement. Ako at si Jenny sa isang tent. Si Mark at Carlo sa kabila. Pero this time, may additional security measures kami. Nagtie kami ng rope sa zipper ng tent. Nag-attach kami ng bells sa rope. Para kung may bubuksan, maririnig namin agad. Nag-place din kami ng asin sa loob mismo ng tent. Sa corners, sa entrance, sa gitna, everywhere. At nag-ready kami ng holy water na ginawa ni Jenny. Nilagay namin sa spray bottle para kung sakaling kailangan, pwede naming ispray. Mga alas 8 pa lang ng gabi, nag-start na ang mga kakaibang tunog. Mas maaga kaysa kagabi. Ang una naming narinig ay ang howling. Parang howl ng aso, pero mas malalim. Mas malungkot, parang howl ng wolf. Pero alam naming walang wolf sa Pilipinas. Kaya ano yon? Hindi namin alam. Yung howling ay nanggagaling mula sa malayong parte ng gubat. Pero malinaw na malinaw. Tumatagal ng ilang segundo bawat howl. Tapos titigil. Tapos mag-howl ulit. Paulit-ulit at ang weird parang may sumasagot. Parang may another creature na nag-ho-howl din mula sa ibang direction. Parang nagko-communicate sila. Nag-text si Mark. Tinanong niya kung narinig ko. Sinabi ko na oo. Narinig ko. Ang sabi niya, si Carlo ay sobrang takot na. Nanginginig na naman. Kaya hinahawakan na niya, kinakausap, kinakalmado. Sinabi ko kay Mark na mag-pray na lang sila. Yun lang ang magagawa natin ngayon. Mag-pray at mag-antay. At least yun ang ginawa namin. Nag-pray kami ni Jenny. Nag-recite ng mga prayers na alam namin, paulit-ulit, hanggang sa naging automatic na lang. Ang howling ay tumatagal ng mahigit 20 minuto. Tapos tumigil. At pumalit ang ibang tunog. Ang rustling. Parang may malalaking bagay na gumagalaw sa bushes sa paligid ng camp. Mabibigat na galaw. Mabagal, deliberate, parang may nag-i-encircle sa camp. Parang nagpapatrol. Nag-count kami ni Jenny. May 3. 3 different sounds mula sa 3 different directions. 3 creatures. 3 aswang. Nandyan sila. Nasa paligid namin. Nag-o-observe, nagpaplano, nag-text si Mark. Sabi niya, naririnig din nila. At ang sabi niya, pakiramdam niya mas marami pa. Pakiramdam niya may mga nakatingin sa kanila mula sa mga puno, mula sa taas. Pero hindi niya makita kasi madilim. Pero ang feeling nandyan. Nagwa-watch. Sinabi ko kay Mark na magstay lang sila sa loob. Huwag silang titingin sa labas. Huwag silang magpapadistract. Focus lang sa loob ng tent. Focus sa prayer. Focus sa protection. Ang rustling ay tumatagal ng mahigit 30 minuto. At habang tumatagal parang lumalaki ang mga tunog. Parang lumalaki ang mga creatures. Parang lumalaki ang confidence nila. Parang ang presensya nila ay nag-grow. Nagbe-become more dominant. Mas naririnig. Mas nararamdaman. Kasabay nun, ang atmosphere sa loob ng tent ay nagba-change din. Nag-become more heavy. Mas oppressive. Parang may pressure sa dibdib. Parang hirap huminga. Si Jenny ay nag-comment nun. Sabi niya, pakiramdam niya. Ginagamit ng mga nilalang na yun ang kanilang energy para i-intimidate tayo, para takutin tayo, para palabasin tayo. Pero hindi kami lalabas. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit, magstay kami sa loob. Yun ang nakakumit namin sa sarili namin. Kaya nag-pray lang kami. Nag-hold ng isa't isa at nag-wait. Hanggang sa ang rustling ay unti-unting humina. Hanggang sa tumigil. Pero pumalit naman ang ibang phenomenon, ang scratching. Same as kagabi.
Pero this time, mas aggressive. Mas malakas. Parang may galit. Parang frustrated na sila na hindi kami lumalabas. Ang scratching ay nanggagaling mula sa sides ng tent. Paakyat, pababa, pagilid. Everywhere parang nagsisearch sila ng weak spot. Nagsisearch ng butas. Nagsisearch ng way to get in. Nagspray si Jenny ng holy water sa direksyon ng scratching. Nag-rebuke siya. Nag-declare ng protection ng Panginoon. At for a moment tumigil ang scratching. Nagtaka kami, effective ba? Pero after a few seconds bumalik. Mas malakas pa. Parang nag-trigger lang namin sila. Parang mas lalo silang nag-provoke. Kaya nag-stop na si Jenny. Sabi niya, baka mas better kung hindi na lang natin sila pansinin. Baka mas better kung mag-ignore na lang tayo. Kaya yun ang ginawa namin. Nag-cover kami ng ears, nag-hum, nag-pray. At nag-wait hanggang tumigil, ang scratching ay tumatagal ng mahigit 20 minutes. At pagkatapos nun bumalik ang dead silence. Pero alam naming hindi pa tapos. Alam naming may susunod pa. Kaya nag-ready kami. Nag-prepare mentally at emotionally. At tama na nga kami. May sumunod pa, ang voices. Pero this time hindi lang tawag ng pangalan. Full sentences na. Full conversations. Yung boses ay galing sa labas ng tent. Pero parang sobrang lapit. Parang nasa tabi mo lang. Ang sabi ng boses, malamig na ba kayo? Gutom na ba kayo? Pagod na ba kayo? Halika na. Lumabas na kayo. May pagkain kami. May apoy kami. May kama kami. Lalabas na ba kayo? Ang boses ay sobrang convincing. Sobrang comforting. Parang genuine na concerned. Parang talagang may nag-aalala sa'yo. Pero alam naming trap yun. Alam naming technique lang yun. Kaya hindi kami sumagot. Hindi kami gumalaw. Nagstay lang kami sa loob at nagpray. Pero ang boses ay patuloy. Paulit-ulit ang tanong. Paulit-ulit ang invitation. Hanggang sa nag-iba ang tono. Mula sa comforting, naging threatening. Mula sa gentle, naging aggressive. Ang sabi ng boses, bakit hindi kayo lumalabas? Bakit hindi kayo sumasagot? May ginawa ba kaming masama? Bakit kayo ganyan? Lumabas na kayo. Lumabas na kayo ngayon. Lumabas kayo o papasok kami. Ang last sentence na yun ay nag-freeze sa amin. Papasok kami? Papasok sila. Paano? Pero hindi pa kami nakaka-process ng mabuti. May narinig na kaming bagong tunog. Ang tunog ng zipper. Ang zipper ng tent ni na Mark at Carlo. May nag-try buksan. Mula sa labas, dahan-dahan. Sinusubukan kung ma-open ba. Nag-text si Mark. Panic mode na siya. Sabi niya may nag-try buksan ng tent nila. Pero na-hold ng rope. Na-hold ng bells. Kaya nag-ring ang bells. At pagkarinig ng nag-try buksan na may alarm, tumigil. Umurong. Pero ang sabi ni Mark nandyan pa rin. Naririnig niya pa rin ang hininga. Ang mabigat na hininga. Ang hininga ng kung anong creature. Sinabi ko kay Mark na bantayan niya ang zipper. Huwag niyang papaligasin ang mata. Kasi baka subukin ulit. At tama na nga ako. After a few minutes, sinubukan ulit. Pero this time, mas aggressive. Mas malakas ang pull. Parang determinado ng makapasok. Pero ang rope ay strong. Yung bells ay nag-ring ulit. At tumigil ulit. Pero ang sabi ni Mark, ang problema parang nag-switch sila ng tactics. Kasi ang narinig niya ngayon ay tumunog sa likod ng tent. Parang may nag-aalog. Parang sinusubukang ilusin ang stakes. Parang sinusubukang i-collapse ang tent. Nagpanik na ako. Kasi kung makollapse yung tent, exposed na sila. Walang protection. Kaya sinabi ko kay Mark na kailangan nilang gawin ang something. Kailangan nilang mag-defend. Tinanong ko kung ano ang pwede nilang gawin. Ang sabi niya, may dala siyang knife. Sinabi ko, okay, huwag mong gagamitin unless absolutely necessary. Pero ready ka. Hawakan mo lang para if ever may pumasok, may weapon ka. Sumagot siya ng okay. Pero ang sabi niya, ang takot ni Carlo ay nag-peak na. Hindi na nakakaya. Umiiyak na. Gusto na talagang umalis. Gusto nang tumakas. Pero hinawakan ni Mark. Sinabi niyang kailangan nilang magstay. Kailangan nilang mag-survive ang gabing ito. Sa tent namin, may narinig din kaming tunog, pero hindi sa zipper. Nasa taas, nasa bubong ng tent. Parang may naglalakad sa ibabaw. Mabigat na steps. Parang may nagpapatrol sa taas. Tinignan namin ni Jenny. Kitang-kita namin ang tent na nag-i-indent. Parang may paa talaga na tumatapak. Parang may totoong creature na nakatayo sa taas ng tent. Pero paano? Paano siya nakaakyat? Paano siya nakastand sa flimsy na tent material? Imposible. Pero nangyayari. Nakikita namin. Nararamdaman namin nag-spray si Jenny ulit ng holy water. Pataas. Sa direksyon ng bubong. At for a second tumigil ang lakad. Pero pagkatapos nun bumalik.
Mas mabilis pa, mas aggressive pa. Parang nag-taunt, parang nag-mock, parang sinasabi hindi effective yan sa akin. Kaya nag-stop na si Jenny. Nag-realize niya na baka mas nakaka-provoke lang. Kaya nag-focus na lang siya sa prayer. Nag-focus sa faith. Nag-focus sa belief na protected kami. Ang presensya sa taas ng tent ay tumatagal ng ilang minuto. At habang tumatagal parang mas bumibigat, parang mas lumalaki. Parang nag-grow-grow ang size ng creature. Hanggang sa nag-collapse ang parte ng tent. Yung portion na tinatapakan niya ay bumigay. Bumaon. Pero hindi completely bumagsak. Kasi nakasupport pa rin ang poles. Pero kitang-kita namin ang shape. Ang outline ng paa, malaki. Mas malaki kaysa sa paa ng tao. At may 3 malaking toes. Hindi 5, 3. At bawat toe ay may matalas na kuko na visible kahit sa dilim. Nag-scream si Jenny. Hindi na niya napigilan. Pero tinakpan niya agad ang bibig niya. Kasi naalala niya na hindi dapat kami magingay. Pero too late na. Ang scream na yon ay narinig na. And na yun ang nag-trigger ng bagong wave ng activity. Bigla kaming narinig ng lahat ng creatures sa paligid. Bigla silang nag-react. Ang rustling ay bumalik. Mas malakas. Mas maraming sources. Parang dumami sila. Parang nag-call sila ng reinforcements. Ang voices ay bumalik din. Pero this time sabay-sabay. Maraming boses. Tumatawag ng iba't ibang pangalan. Tumatawa, umuungol, sumisigaw, lahat sabay nag-text si Mark. Sabi niya, chaos na. Ang tent nila ay nag-shake. Parang may mga kamay na nag-agitate, nagpupush, nagpupull. Ang zipper ay nagra-rattle, parang sinusubukang buksan by force. Ang stakes ay naglo-loosen, parang nagde-detach na sa lupa. Sabi ni Mark, pakiramdam niya, makokollapse ang tent nila any moment. Kaya nag-decide siyang gawin ang emergency plan. Sabi niya, magbibilang siya from 3. Pagkatapos ng 3, lalabas silang 2 ni Carlo mula sa tent, mag-regroup with us, at tatakbo papunta sa trail. Sinabi ko, okay, ready kami? Gagawin namin din. Sa count of 3, lalabas din kami, at mag-regroup tayo. Pero ang sabi ko, huwag tayong tatakbo ng magkahiwalay. Magkasama tayo, magkadikit, para safe. Sumagot siya ng okay. Yung nag-countdown, 3, 2, 1, go. Sabay kaming nag-unzip ng mga tent. Sabay kaming lumabas. At yung nakita namin sa labas, hindi namin inaasahan. Ang buong camp ay parang nag-transform. Ang dati nating campsite na simple at peaceful ay naging kakaiba. Ang hangin ay sobrang kapal, parang may fog. Pero hindi normal na fog. Yung fog na may kulay, parang gray-green. At ang amoy sobrang panghi, parang nabubulok na karne. Parang amoy ng kamatayan. Ang ilaw mula sa buwan ay halos hindi na tumatagos. Kaya ang paligid ay mas madilim pa kaysa sa dapat. At ang tunog sobrang lakas. Ang mga boses, ang mga unggol, ang mga tawanan, lahat sabay. Galing sa lahat ng direksyon. Parang nakasurround kami. Nag-group kami sa gitna ng camp. Pat kaming nag-huddle. Nakahawak ng flashlight, nakahawak ng weapons. Si Mark ay may knife. Si Carlo ay may stick. Si Jenny ay may holy water. Ako ay may asin. At nag-ready kami. Tumingin kami sa paligid. Nag-scan kung nasan sila. Kung gaano karami. Kung ano ang itsura nila. At nakita namin, mga silhouettes, mga shadows, mga figures sa gitna ng fog, hindi clear, hindi defined, pero nandyan. Visible enough para makita na hindi sila normal, hindi sila tao. Ang shape nila ay off, ang proportions ay mali. May mga mahahabang braso, may mga malalaking ulo, may mga curves na hindi dapat nandoon sa normal na anatomy. Isa sa figures ay lumapit, dahan-dahan, mula sa fog. Papalapit, papalapit, hanggang sa mas makita na namin siya. Ang ulo niya ay sobrang laki. Ang katawan ay payat. Sobrang payat na parang skeleton na lang. Ang balat ay kulay gray. Nakasabit lang sa buto. Yung mga mata ay malalaki. Walang talukap. Puro puti, walang iris. Walang pupil. Puro puti lang. At ang bibig, nakabuka. Laki ng bibig. Lampas sa dapat. Ay napuno ng ngipin. Matalas ng ngipin. Hindi pang tao. Pang carnivore, nag-scream si Carlo. Tumakbo siya. Tumakbo palayo. Pero hindi niya napansin ang direction. Tumakbo siya papunta sa gubat. Papunta sa mas malalim na parte. Papunta sa kadiliman. Sumigaw si Mark, Carlo. Carlo, bumalik ka. Hindi siya dapat tumakbo papunta doon. Pero hindi nakinig si Carlo. Takbo lang siya ng takbo. Hanggang sa nawala siya sa paningin namin.
Nawala sa fog, nawala sa kadiliman. Sinubukan naming sundan si Carlo, pero may humarang. Yung figure na lumapit kanina, nag-block siya ng daan. Tumayo siya sa harap namin at nag-open ng bibig. Ang laki ng pagkakabukas. Lampas sa normal, lampas sa possible, at naglabas ng tunog. Hindi boses. Tunog lang, parang shriek, parang sigaw ng hayop, pero mas mataas, mas piercing, sobrang sakit sa tenga. Nag-cover kami ng ears, pero ang tunog ay tumatagos pa rin. Tumatagos sa ulo, tumatagos sa utak. Nag-spray si Jenny ng holy water sa direction ng creature. Tumama sa mukha nito, at for a moment nag-react, nag-recoil, umurong ng kaunti. Yun ang naging chance namin. Tumakbo kami, pero hindi papunta sa direksyon ni Carlo. Tumakbo kami papunta sa trail, papunta sa exit, papunta sa way out. Tumakbo kami ng mabilis. Hindi na kami lumingon, hindi na kami nag-alangan. Takbo lang, survival mode na. Pero habang tumatakbo kami, naririnig namin ang mga tunog sa likod namin. Ang mga footsteps, mabibigat na footsteps. Maraming footsteps, hinahabol kami, sinusundan kami. Hindi nila kami bibigyan ng chance na makaligtas. Kaya mas binilisan pa namin ang takbo. Mas nag-push pa ng limit. Kahit nahihirapan na, kahit walang hininga, kahit masakit na ang legs, takbo pa rin. Kasi alam namin kung mahuhuli kami. Tapos na nag-flash si Mark ng flashlight sa likod para tingnan kung gaano kalayo ang mga sumusunod. At nakita niya, 3 figures, malalaki. Mabibilis, tumatakbo gamit ang 4 na paa. Hindi 2, 4, parang hayop. Pero hindi hayop, parang hybrid. Parang combination ng tao at hayop. At ang bilis nila, mas mabilis pa sa amin. Papalapit ng papalapit. Mga 20 metro na lang ang layo. Mga 15, 10, sumigaw si Mark. Bilisan! Bilisan, halos maabot na tayo. At nag-push kami ng mas husto. Pero hindi na kaya ng katawan. Ang legs ay nanghihina na. Ang bagay sumasakit na. Ang vision ay nag-blur na. Pero hindi pa rin kami tumigil. Kasi ang instinct ay nagsasabi, kung titigil ka, mamamatay ka. May nakita kaming liwanag sa unahan. Ang liwanag ng buwan na tumatago sa clearing. Ang clearing kung saan nakapark ang sasakyan. Konti na lang. Malapit na. Mga 30 metro na lang. 20, 10. At nag-burst kami palabas ng trail. Nag-burst palabas ng gubat. At tumakbo papunta sa sasakyan. Binuksan ni Mark ang pinto. Pumasok kami. Sinara, nag-lock. At nag-start ng engine pero bago pa niya ma-shift ang gear papunta sa drive may tumama sa sasakyan. Malakas na tama. Mula sa likod, ang sasakyan ay nag-shake. Nag-bounce, parang may nag-jump sa ibabaw. Tumingin kami sa rearview mirror. At nakita namin, yung isa sa mga creatures, nakakling sa bubong ng sasakyan. Yung mga kamay niya ay nakagrip sa metal. Yuniyosay si Yuko ay tumago sa paint. Nakatingin siya sa baba. Nakatingin sa amin through the windshield. Sa mga expression niya, galit, frustration, hunger, sumigaw si Jenny. Go! Go, go! At nag-gas si Mark full throttle. Ang sasakyan ay nag-lurch forward. Nag-speed up, nag-accelerate pero ang creature ay naka-hold pa rin. Hindi bumibitaw. Nag-try si Mark ng sudden brake. Nag-stop. At yung momentum ay nag-throw ng creature paabante. Nag-roll siya sa hood. Nag-slide sa harap. At nagtumba sa lupa. At yun ang ginagamit naming chance. Nag-gas ulit si Mark at nag-drive over sa creature. Nag-run over. Naramdaman namin ng bump. 2 beses. Front wheels, rear wheels. Nag-continue ng drive. Hindi na lumingon. Hindi na nag-stop. Drive lang. Palabas ng dirt road. Palabas ng area. Palabas ng jurisdiction ng mga aswang na yon. Ang biyahe ay tumagal ng 30 minuto. Walang masyadong usapan. Tahimik lang kaming 3. Nag-process ng nangyari. Nag-process ng trauma. Nag-process ng realization na nakaligtas kami. Pero may nawala. Si Carlo. Hindi namin kasama si Carlo. Hindi namin alam kung nasaan siya. Hindi namin alam kung buhay pa ba siya o hindi na. At yun ang bumabagabag sa amin. Yun ang sumasikip sa dibdib namin. Nang makarating kami sa bayan, nag-stop kami sa munisipyo. Nag-report kami sa pulis. Sinabi namin ang nangyari. Sinabi namin na may nawala sa grupo namin. Na kailangan nilang mag-search and rescue. Pero ang weird, ang reaction ng pulis ay parang hindi surprised. Parang alam na nila. Parang hindi na bago sa kanila ang ganong senaryo. Ang sabi nila maghihintay daw sila ng umaga. Kasi delikado daw mag-search ngayon. Madilim pa. At baka madadamay pa sila. Kaya umaga na lang daw, hindi kami satisfied sa sagot na yon. Pero wala kaming magagawa. Pagod na kami.
wala na kaming lakas. Kaya nag-decide kaming magstay sa isang maliit na inn sa bayan. Nag-book ng room at nagpahinga. Pero syempre, hindi kami nakatulog. Puro pag-iisip lang. Puro worry kay Carlo. Puro guilt na iniwan namin siya. Puro what ifs. What if bumalik kami para hanapin siya? What if sumama kami sa kanya nung tumakbo siya? What if hindi na lang kami nagstay ng second night? Kinabukasan umaga bumalik kami sa munisipyo. Pinakitang kami na grupo ng mga volunteers na nag-organize para sa search and rescue. Sumama kami sa kanila. Bumalik kami sa gubat. Bumalik sa trail. Yung nag-start ng search. Nag-spread out ang grupo. Nag-search sa different areas. Nag-call ng pangalan ni Carlo paulit-ulit. Carlo. Carlo, nasaan ka? Sumagot ka, pero walang sagot. Walang kahit anong tunog. Ang gubat ay tahimik. Sobrang tahimik. Walang ibon. Walang kulisap. Walang hangin. Dead silence. At yun ang mas nakakatakot pa. Kasi ang silence na yun ay parang sign. Sign na may nangyari. Sign na may mali. Mga 3 oras ng search, may nakakita ng something yung isa sa volunteers. Sumigaw siya. Dito, dito. May nakita ako. Tumakbo kaming lahat sa direction niya. At nakita namin, ang shirt ni Carlo punit puno ng dugo. Nakabitin sa sanga ng puno. Pero walang katawan. Walang Carlo. Shirt lang. Dugo. Maraming dugo sa lupa. Pero walang trail. Walang footprints. Parang kinuha na lang. Parang winala na lang. Nag-continue ang search. Mga 2 oras pa, pero wala na kaming nakita. Walang kahit anong evidence, walang kahit anong clue kung nasaan si Carlo. Hanggang sa nag-decide ang leader ng search party na stop na. Sabi niya hindi na safe. Lumalalim na ang papasok nila. Lumalayo na sa trail. At baka mawala pa sila. Kaya stop na. Pabalik na lang daw bukas kung sakaling may new leads. Pero alam namin, deep inside, alam namin na wala nang bukas para kay Carlo. Alam namin na hindi na namin siya makikita. Alam namin na kinuha na siya ng mga nilalang na yon at hindi na nila siya binalik. Yun ang reality. Yun ang truth. Kahit gaano pa tayo mag-deny, kahit gaano pa tayo mag-hope, yun ang nangyari. Umuwi kami ng Maynila kinabukasan. Walang Carlo, walang closure. Puno lang ng guilt at trauma. Nag-inform kami ng pamilya ni Carlo. Sinabi namin ang nangyari. At syempre galit sila. Bakit namin dinala si Carlo sa lugar na yon? Bakit namin siya hinayaang mag-isa? Bakit hindi namin siya pinigilan nung tumakbo siya? Lahat ng tanong na yon, tinanong din namin sa sarili namin. At walang magandang sagot, wala kaming maibigay na excuse. Kasi totoo, kasalanan namin, responsibility namin siya. Pero nabigo kami, nag-mourn kami, nag-grieve, nag-process. Tumagal ng ilang linggo bago kami naka-move forward. Bago kami naka-function ulit ng normal. Pero syempre hindi na talaga normal. Hindi na tulad ng dati. May trauma na. May fear na. May guilt na. So yun ay dadalhin namin habang buhay. Nag-review kami ng footage mula sa cameras na naiwan namin sa camp. Yung mga cameras na nakasetup namin sa second night. At may nakuha kami. Hindi lahat. Kasi some cameras ay nasira. Destroyed. Pero yung iba may recording. At ang nakita namin doon, sobrang nakakatakot. Sobrang disturbing. Nakita namin ang mga creatures, clear, naka-zoom pa. Ang itsura nila, ang galaw nila, ang behavior nila, lahat nandoon. Nakita namin kung paano sila lumapit sa camp, kung paano sila nag-circle, kung paano sila nag-communicate gamit ang weird na tunog. Nakita namin din ang part kung kailan lumabas kami ng tent, kung kailan tumakbo si Carlo. At kung kailan siya nahuli, ang video na yon, yung part na nahuli si Carlo sobrang malinaw. Nakita naming tatakbo siya. Nakita naming may 2 creatures na humabol. Mas mabilis sila. Naabot nila si Carlo. Nag-tackle, nahulog si Carlo, nag-struggle. Sumigaw, pero ang sigaw ay nag-cut off. Kasi ang isa sa creatures ay nag-bite sa leg niya. At after a few seconds, hindi na gumalaw si Carlo. Hindi na nag-resist. At ang creatures ay nag-drag sa kanya. Nag-drag papunta sa mas malalim na parte ng gubat. Hanggang sa nawala sila sa frame ng camera. Ang video na yon ay ang proof. Ang proof na ang mga aswang ay totoo. Yung may proof na ang lahat ng kwento, lahat ng alamat, ay may katotohanan. At ang proof na ang kaibigan naming si Carlo kinuha nila. So hindi na namin siya makikita muli. Nag-debate kami kung ipapost ba namin ang video. Kung ipapakita ba namin sa mundo. Pero nag-decide kami na hindi. Hindi pa kasi una delikado. Baka may mag-target sa amin. Baka may mag-pursue. Pangalawa, respeto kay Carlo at sa pamilya niya. Hindi namin gusto na ang last moments niya ay makita ng publiko. Hindi namin gusto na maging spectacle yon. Pangatlo, takot kami.
Takot kami na kung ipapakita namin yon, baka mas maraming tao ang pumunta sa lugar na yon. Baka mas maraming mapahamak. Kaya ang ginawa namin, ini-edit namin ang video na ito. Ang video na pinapanood ninyo ngayon, kinwento namin ang buong experience, ang buong journey, ang buong truth. Para sa inyo, para sa mga manood, para sa mga believers, at para sa mga skeptics, para malaman ninyo na ang aswang totoo. Hindi sila basta myth, hindi sila basta folklore. Totoo sila, nandyan sila, at delikado sila. Yung message namin sa inyo, mag-ingat. Huwag kayong basta-basta pupunta sa mga lugar na may reputasyon. Huwag kayong basta-basta maniniwala na safe kayo. Kasi hindi. Maraming bagay sa mundo na hindi natin naiintindihan. Maraming nilalang na hindi natin nakikita. At maraming danger na hindi natin alam. Kaya ang best thing na gagawin, respeto. Respeto sa mga lugar. Respeto sa mga kwento. Yung respeto sa mga warnings ng mga matanda. Kung may balak kayong mag-camping sa remote areas, mag-prepare ng mabuti. Magdala ng protections, asin, bawang, prayers, holy water. Lahat ng possible na makakatulong. At higit sa lahat, magstay kayo sa grupo. Huwag kayong maghihiwalay. Huwag kayong mag-iisa. Kasi yung mga nilalang na yan, ang target nila ay ang mga nag-iisa. Yung mga vulnerable. Ang mga walang protection. At kung may marinig kayong tumatawag sa pangalan ninyo, kung may marinig kayong nag-i-invite sa inyo na lumabas, kung may marinig kayong kahit anong boses sa gabi na parang familiar, huwag kayong maniniwala, huwag kayong susunod, huwag kayong lalabas. Kasi most likely hindi yun ang tunay na tao, hindi yun ang tunay na boses, yun ay imitation, yun ay trap. At kung sumusunod kayo, tapos na kayo. Alam kong marami sa inyo ang hindi maniniwala sa kwentong ito. Marami ang magsasabi na fake lang, scripted lang, acting lang. At okay lang yun. Respeto namin ang opinion ninyo, pero para sa mga nakaranas na ng something similar, para sa mga naka-encounter na ng mga aswang o ibang supernatural creatures, alam ninyo kung gaano ka-real ang kwentong ito. Alam ninyo kung gaano katotoo ang fear na yon. At alam ninyo kung gaano ka-traumatic ang experience na ganon. Para sa pamilya ni Carlo, humihingi kami ng tawad. Humihingi kami ng pasensya. Hindi namin intensyon na mapahamak siya. Hindi namin intensyon na mawala siya. Pero nangyari. Yun ay dadalhin naming guilt habang buhay. Pero ang ipapangako namin, hindi namin siya makakalimutan. Hindi namin siya pababayaan. At ang kwentong ito dedicated sa kanya. Para sa memorya niya. Para sa sacrifice niya. Para sa katotohanan na naranasan niya, Carlo. Kung naririnig mo man ito, salamat. Salamat sa lahat. Salamat sa friendship. Salamat sa suporta. And salamat sa courage mo na sumama sa adventure na ito kahit takot ka. Mahal ka namin and miss ka namin. Sana nasa better place ka na. Sana hindi ka na sumusufer. At sana makita ka namin ulit balang araw. Para sa lahat ng nanonood, salamat sa panonood. Salamat sa pakikinig. And sa mailim, siwag intindi. Ang kwentong ito ay mahaba. Ang kwentong ito ay heavy. Pero ito ay totoo. Ito ay nangyari. At ito ay lesson. Lesson na ang mundo ay mas mysterious pa sa atin. Mas dangerous pa sa atin. Tani mas kailangan natin na maging careful. Kung may mga tanong kayo tungkol sa experience na ito, pwede kayong mag-comment sa baba. Susubukan naming sagutin ang lahat. Pero may mga bagay na hindi namin pwedeng i-disclose. May mga details na kailangan naming itago para sa safety namin, para sa safety ng iba, para sa respeto sa lugar na yon at sa mga nilalang na nandoon. Kung gusto ninyong makita ang actual footage na nakuha namin, yung raw videos na nakarecord sa cameras, mag-comment kayo. Kung maraming interested, baka mag-upload kami ng edited version. Pero hindi namin ipapakita ang part na nahuli si Carlo. Yun ay private. Yun ay sacred. Yun ay hindi para sa entertainment. Ang gubat na yon, hindi na namin babalikin. Kahit anong mangyari, kahit mag-offer pa ng millions, hindi na. Kasi ang price na binayad namin sobrang taas na. Yung price ay buhay ng kaibigan namin. At yun ay hindi na pwedeng i-undo. Yun ay permanent na. Yun ay reality na. Para sa mga local sa area na yon, naiintindihan na namin kung bakit kayo nag-warn. Naiintindihan na namin kung bakit kayo nag-advise na huwag kaming pumunta. Kasi alam ninyo, experienced na ninyo. At respeto ninyo yung mga nilalang na nandoon. Salamat sa warnings. Sana lang nakinig kami ng mas seryoso. Sana lang nag-take kami ng warnings ninyo ng literal. Baka hindi sana nangyari ang nangyari. Ang matandang babae sa palengke na nag-warn sa amin. Kung sakaling mapanood mo ito,
Humihingi kami ng pasensya. Tama ka, lahat ng sinabi mo ay tama. At dapat nakikinig kami sa iyo ng buong puso. Dapat sumunod kami sa lahat ng advice mo. Pero hindi kami sumunod ng maayos. At yun ang naging consequence. Salamat sa concern mo. Salamat sa pag-try mo na pigilan kami. At sana patawarin mo kami sa pagmamatigas namin. Ang lugar na yon, ang gubat na yon, may pangalan sa local area. Tinatawag nila itong gubat ng mga nawawala. Kasi marami na daw ang pumasok doon na hindi na bumalik. Marami na daw ang nag-explore na nag-disappear. Marami na daw ang nag-camp na nag-leave ng parts nila doon. Ang pangalan na yon ay fitting. Ang pangalan na yon ay accurate. Kasi totoo, may mga nawawala talaga doon. And hindi lang physically nawawala. Emotionally, mentally, spiritually. Lahat. Ang experience naming sa lugar na yon ay nag-change sa amin. Nag-transform sa amin. Hindi na kami yung same na tao na pumasok doon. May nadagdag sa amin. May nawala sa amin. At may nag-iba sa amin. Yung perspective naming sa mundo ay nag-shift. Ang belief namin sa supernatural ay nag-solidify. Din ang respect namin sa unknown ay nag-increase exponentially. Ngayon, every time na nag-camping kami, mas careful na kami. Mas prepared na kami. Mas respectful na kami. Hindi na kami basta-basta pumupunta sa mga lugar na may warnings. Hindi na kami basta-basta nag-i-ignore ng mga advice ng locals. At hindi na kami basta-basta nag-a-assume na safe kami. Kasi alam na naming hindi. Alam na naming may danger. At alam na naming ang danger na yon ay real. Ang camping community sa Pilipinas ay malaki. Maraming groups. Maraming enthusiasts. Maraming adventurers. Yung message naming sa kanila mag-ingat. Huwag ninyong sundin ang ginawa namin. Huwag ninyong i-risk ang buhay ninyo para lang sa content. Para lang sa thrill. Para lang sa experience. Kasi ang buhay ay mas importante. Ang safety ay mas priority. Ang common sense ay mas dapat sundin. May mga lugar sa Pilipinas na kilala bilang haunted. Kilala bilang dangerous. Kilala bilang territory ng mga supernatural beings. At ang mga lugar na yon ay dapat respetuhan. Dapat iwasan. O kung talagang kailangan puntahan, dapat mag-prepare ng sobrang husto. Dapat magdala ng lahat ng protections. Dapat kasama ang mga experts. And dapat may emergency plan. Ang kultura natin sa Pilipinas ay mayaman sa mga kwento ng supernatural. May mga aswang, may mga tikbalang, may mga kapre, may mga diwata, may mga engkanto. At lahat ng yon parte ng heritage natin. Parte ng folklore natin. Pero ang tanong, folklore lang ba talaga? O may truth? Sa base sa experience namin, may truth. Definitely may truth. Hindi namin kinoclaim na lahat ng kwento ay totoo. Hindi namin kinoclaim na lahat ng lugar ay haunted. Pero ang kinoclaim namin may mga lugar na talaga nakakaiba. May mga lugar na talaga na dangerous. At may mga nilalang na talaga na existing. At yun ay hindi opinion. Yun ay fact. Base sa experience namin. Base sa nakita namin. Yung yaisig sa nangyari kay Carlo. Ang science ay may explanation para sa maraming bagay. Ang science ay may rationalization para sa maraming phenomena. Pero may mga bagay na hindi ma-explain ng science. May mga bagay na lumalampas sa understanding ng modern science. Yun ang mga bagay na yun. Yun ang mga supernatural. Yun ang mga beyond. Hindi namin ini-encourage ang inyo na maniniwala agad. Hindi namin ini-encourage na i-accept ninyo agad ang kwentong ito as 100% truth. Pero ang ini-encourage namin, mag-open mind, mag-consider ng possibility, and mag-respect sa unknown. Kasi ang mundo ay mas malaki pa sa atin, mas komplikado pa sa atin, and mas mysterious pa sa atin. Ang kwentong ito ay mahaba. Ang kwentong ito ay detailed, and ang kwentong ito ay totoo. Ito ay hindi fiction. Ito ay hindi exaggerated. Ito ay exactly kung ano ang nangyari. Walang dagdag. Walang bawas. Pure truth lang. Para sa inyo. Para sa awareness. Then bring you see a warning. Kung mag-viral ang video na ito, kung maraming manood, kung maraming mag-share, salamat. Salamat sa support. Salamat sa pag-spread ng message. At salamat sa pag-believe. Pero kung hindi, okay lang din. Ang importante na share namin ang kwento. Na spread namin ang truth. Yung nag-warn kami ng mga tao na may balak pumunta sa similar na lugar. Para sa future adventures namin, magko-continue pa rin kami ng content creation. Magko-continue pa rin kami ng camping. Magko-continue pa rin kami ng exploration. Pero this time, mas careful na. Mas wise na at mas prepared na. Hindi na namin uulitin ang mistake na ginawa namin. Hindi na namin i-risk ang buhay namin o ng kahit sino para lang sa content.
Ang industriya ng content creation ay competitive. Ang pressure na mag-produce ng unique at engaging content ay mataas. Pero hindi yun excuse para mag-compromise ng safety. Hindi yun excuse para mag-risk ng sobra. Hindi yun excuse para mag-ignore ng warnings. Kasi ang life ay mas precious pa sa views. Ang safety ay mas importante pa sa likes. And ang wisdom ay mas valuable pa sa subscribers. Sa mga aspiring content creators na nanonood nito, mag-ingat kayo. Huwag ninyong gayahin ang ginawa namin. Huwag ninyong i-risk ang buhay ninyo para sa content. May ibang paraan para maging successful. May ibang strategies para maging viral. At may ibang methods para maging relevant. Methods na safe. Methods na responsible. The methods na sustainable. Ang experience naming sa gubat ng mga nawawala ay nag-serve bilang wake-up call, nag-serve bilang reminder, at nag-serve bilang lesson. Lesson na ang adventure ay may limit. Lesson na ang curiosity ay dapat balanced ng caution. May lesson na ang thrill-seeking ay dapat accompanied ng risk assessment. Maraming lugar sa mundo na mysterious. Maraming lugar na unexplored. At maraming lugar na nag-o-offer ng unique experiences. Pero hindi lahat ng lugar ay dapat puntahan. Hindi lahat ay safe. At hindi lahat ay worth it. Kailangan tayong mag-discern. Kailangan tayong mag-evaluate. Kailangan tayong mag-decide based sa logic at common sense. Hindi lang sa emotion at excitement. Ang fear na naramdaman namin sa gubat na yon ay hindi ordinary fear. Hindi yung fear na nararamdaman mo sa horror movie. Hindi yung fear na nararamdaman mo sa haunted house attraction. Yun ay primal fear. Yun ay survival instinct fear. Yun ay ang fear na nag-trigger kapag alam ng katawan mo na nasa life-threatening situation ka. So yung fear na yon, hindi ko nais na maranasan ng kahit sino. Pero ang reality, maraming tao pa rin ang pupunta sa mga lugar na ganun. Maraming tao pa rin ang mag-e-explore ng mga haunted places. At maraming tao pa rin ang mag-risky ng buhay para sa adventure. At para sa mga tao na yon, ang advice namin mag-prepare, mag-educate at mag-respect. Prepare ng equipment, prepare ng knowledge, prepare ng mindset. Educate about the place. Educate about the legends. Educate about the dangers. At respect sa lugar. Respect sa nilalang. Respect sa unknown. Ang mundo ng paranormal ay fascinating. Ang mundo ng supernatural ay interesting. At ang mundo ng cryptids ay intriguing. Pero ang mundo na yon ay dangerous din. Delikado din. At deadly din. Kaya ang approach dapat balanced. Dapat may curiosity pero may caution. Dapat may bravery pero may wisdom. Yung dapat may adventurous spirit pero may survival instinct. Sa lahat ng nanood mula simula hanggang dulo, salamat. Salamat sa patience ninyo. Salamat sa attention ninyo. At salamat sa open mind ninyo. Ang kwentong ito ay hindi madaling i-share. Yung kwentong ito ay hindi madaling ikwento. At ang kwentong ito ay hindi madaling pakinggan. Pero kailangan i-share. Kailangan ikwento. At kailangan pakinggan. Para sa awareness. Para sa education. At para sa prevention. Kumikpan kakilala kayong may plan na pumunta sa gubat ng mga nawawala or sa similar na lugares, i-share ninyo sa kanila ang video na ito. Pinakita ninyo sa kakrisi kung ano ang nangyari sa amin. Di sana maging warning sa kanila. Sana maging deterrent. At sana maging reason para mag-isip ng mabuti bago pumunta. Ang pamilya ni Carlo ay nag-file ng missing person report. Ang pulis ay nag-conduct ng official investigation. Pero hanggang na ngayon, walang progress. Walang leads. Walang closure. Ang official statement ay declared as missing. Presumed lost in the forest. Pero alam namin ang truth. Alam namin kung ano talagang nangyari. Yun ay dadalhin namin forever. May mga gabi na nagpapapanik attack ako. May mga gabi na nagni-nightmare si Jenny. May mga gabi na nagsikry si Mark. Kasi naalala namin si Carlo. Naalala namin ang nangyari. At naalala namin na hindi namin siya nailigtas. Hindi namin siya naprotektahan. At yun ang pinakamabigat na burden na dala namin. Pero sa kabila ng lahat, nag-continue pa rin ang buhay. Nag-move forward pa rin. Nag-adapt pa rin. Kasi yun ang dapat, yun ang kailangan. At yun ang gusto ni Carlo para sa amin. Alam namin na hindi niya gusto na mag-stop kami sa pag-live ng buhay dahil lang sa kanya. Kaya ito itutuloy namin. Pero with more caution, with more wisdom, and with more respect. Ang ending ng kwentong ito ay hindi happy. Ang ending ay sad. Ang ending ay tragic. Pero ang ending ay realistic. Kasi yun ang reality ng mundo. Hindi lahat ay may happy ending. Hindi lahat ay nag-end ng maganda. At hindi lahat ay nagre-resolve perfectly.
May mga bagay na hindi nare-resolve. May mga bagay na nagstay as loose ends. At may mga bagay na dadalhin mo forever as regret. Pero ang importante, nag-survive kami. Nakabalik kami. At na-share namin ang kwento. Para sa inyo. Para sa awareness. Para sa Carlo. At para sa lahat ng nawawala sa gubat ng mga nawawala. Para sa lahat ng biktima ng mga aswang. Para sa lahat ng mga taong hindi na nakabalik mula sa kanilang adventures. This video is dedicated to all of you. Sana makapahinga na kayo ng maayos. Sana nasa better place na kayo. At sana hindi na kayo sumusufer. Salamat sa lahat. Salamat sa panonood. Ay salamat sa pag-intindi. Mag-ingat kayo palagi. Mag-stay safe. At huwag kalimutan, ang mga aswang ay totoo. Yung mga snilalang ng gabi ay existing. Tinang gubat ng mga nawawala ay isang lugar na hindi dapat puntahan. Kailanman. Sa kahit anong dahilan. Kasi ang price ng curiosity doon ay mataas. Sobrang taas. At hindi worth it. Kaya please kung may balak kayo mag-isip muna. Mag-reconsider. At mag-decide ng maayos para sa huling beses. Salamat. Salamat kay Carlo sa lahat. Salamat sa mga supporters namin. Salamat sa mga believers. At salamat sa mga skeptics din. Kasi kahit hindi kayo naniniwala, nag-spend pa rin kayo ng time para panoorin. At yun ay appreciated. Hanggang sa muli, stay safe, stay wise, at stay alive, paalam.